pagmamahal sa sanlibutan. Na bawat hakbay ligaw, binigay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot, kanino pa masisindak ang tulad kong angking kaligtasan? Ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo
Amen. Salamat po sa lahat ng ating pong pre-program na napakinggan mula po sa ating pong Brother Jonel at Brother Sigen sa kanila pong guitar duet and especially sa ating pong choir, The Joy of Salvation, Ligaya ng Kaligtasan. Amen. At yun yung ating nadama ng ating pong makilala, ang ating pong Panginoon Diyos. There is joy na ating pong talagang kinasasaya na tayo po ay naligtas. Amen. And this time, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Amen. Tayo na naman po ay nagpapasalamat for another opportunity that we can serve God, that we can sing to the Lord, that we can praise Him, at tayo po ay pagpapalain ng salita ng Diyos later on. Amen. Ganon din po sa lahat ng ating po mga kapatiran na nasa online. Good morning po sa inyong lahat, at especially po sa ating po mahal na Bishop na patuloy na gumaganap sa ministeryo po ng ating po Panginoon Diyos. At later on, yung mga bisita po natin, re-recognize po natin yan. But this time, anyayahan ko na po ang bawat siyang tumayo. Ating pong bigkasin ang ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Basahin po natin ng sabay-sabay at ng may pag-unawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso na pagsamba, sabay-sabay po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Hello. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pagbabasa ng ating banal na salita. So we will be reading from the book of Romans, chapter 11, verses 21 to 36. Pakisindan nyo na lamang po ng inyong mga paningin. For if God spared not the natural branches, take heed, lest he also spare thee. Behold therefore the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness. Otherwise thou also shalt be cut off. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. For God is able to graft them in again. For if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, and wert grafted contrary to the nature into a good olive tree, how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel
until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of the Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. As concerning the gospel, they are enemies for your sakes, but as touching the election, they are beloved for the Father's sake. For the gifts of calling of God are without repentance, for as ye in time past have not believed in God, yet have now obtained mercy through their unbelief. Even so have these also now that believed, that through your mercy they also may obtain mercy. For God had concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all. O the depth of the riches of both the wisdom of and knowledge of God! How unsearchable are his judgment, and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor? Or who hath first given to him, it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Let us come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, amang banal, muli Panginoon, kami nga po ay nagpapasalamat sa patuloy mong biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa nakalipas na linggo na kami po ay patuloy mong pinapatnubayan, pinagpapala Panginoon, at patuloy na iniingatan. At sa umagang ito Panginoon, na kami nga po ay iyong dinala sa iyong bahay-sambahan, amin pong hinihiling na itama mo po ang aming mga puso at isipan. Patawaran kami, Panginoon, sa anumang aming pagkakamali at kasalanan. Ihanda mo kami, Panginoon, para sa paglilingkod sa buong araw na ito, especially, O Father, for this service. May we worship you, O Lord, in the spirit and in truth this day. And of course, O Father, every part of this service, O Lord, we commit to Thee. Nawa, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat bahagi ng aming programa sa araw nito. Lalong-lalo na, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong banal na salita. Pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng patuloy ng karunungan na nanggagaling lamang sa iyo upang ang iyong banal na salita ay maipahayag at kami nga po, Panginoon, ay makarinig at mapagpala ng mensaheng ito. And of course, O Father, we pray for our bishop in continuing your ministry, O Father. Patuloy mo po siyang palakasin, patuloy na pagkaluban ng karunungan, Panginoon, at maging kagamit-gamit na patuloy upang sa makapagbigay ng kalakasan and direction, Panginoon, sa maraming lugar at maraming mananampalataya, even, O Father, sa kapwa niya, mga lingkod. And of course, O Father, we pray and also commit to Thee our resident pastor in his assistance and in managing the affairs and the business of this of our church, O Lord. Continue to encourage him together with all the church workers and all the pastoral staff, O Father. May we all continue to dedicate our lives and our ministry, O Father, that we may honor Thee. And of course, O Father, we commit once again to Thee this day's worship service. Pagpalain mo po, Panginoon, at kami nga po ay iyong ihanda patuloy. Ito lamang po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Deacon Owen. And this time, maawit po tayo para sa Panginoon. Amen. For the previous week, naranasan po natin problema, pagod, even disasters. Pero still, matapat pa rin po yung Panginoon sa buhay natin. Amen. Ipakita mo po natin, we have our sunshine in our soul. Amen. Awitin po natin, sunshine in my soul. Everybody. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright, that glows in the earthly sky. For Jesus is mine. Everybody. Amen, Christian, louder. Amen. When the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows
His smiling face. There is sunshine in my There soul. is music. There is music Amen. In my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, there is sunshine. There is sunshine. Amen. Blessed sunshine. sunshine. When the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Everybody, oh, there is sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Amen. Tunay po na masarap umawit sa Panginoon, lalo na po pag tayo po Amen. iligtas. Amen. Awitin po natin, Since I Have Been Redeemed. Everybody. I have a song I love to sing, since I have been redeemed of my Redeemer, Savior, King. Since I have been redeemed, everybody. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a Christ who satisfies, since I have been redeemed, to do His will my highest prize. Since I have been redeemed, oh Christian, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a hope prepared for me, since I have been redeemed, where I shall dwell eternally, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Salamat po, Preacher Nathan, sa ating pong masayang awitan. And this time, ating pong babatian ng mga nagdiwang po ng kaarawan. Ayan, exactly today. Ayan. Birthday po ni Sister Junlie. Ayan. Pero kahapon, alam ko si Larissa ba? Tama na? Ayun, si Larissa kahapon. And then, ayun, si Ate Noemi. Kaya nga yung picture niya, di ba? Okay, si Sister Julian, yung wife po ni Preacher Al sa 14. And then sa 16, ayan. Si Kuya Aaron, ayan. And then si Ate Kenji din sa 16. At sa, ayan, sila lang. Okay. O, sino pa yung mga available dyan na ating po nabanggit? Ayan. Lapit po tayo dito at tayo po'y kakanta ng Blessed Birthday. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed, one more time. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. Ayan,
Si Brother Aaron po, nakakatuwang po natin yan sa ating pong online streaming, sa ating multimedia. Sing on. Short message, brother. Salamat po sa mga bumati po at babati pa lang po sa mismong birthday ko. And thank you po sa LWBC family sa pag-welcome po sa akin every Sunday and every Wednesday. Thank you po. Amen. Amen. Mabuhay ka, brother. And again, a blessed birthday to Brother Aaron sa 16. At kay Sister June Lee, pagmati po natin kasama, blessed birthday sa'yo, Sister June Lee, exactly today, okay? So, isa rin po sa pinagpapasalamat natin at kasiyahan ng ating pong iglesia, meron po tayong mga bisita. Amen? So, pag binanggit ko po yung pangalan, ipakita po natin, ipadama po natin sa kanila na talagang welcome na welcome sila. At kasama natin this morning, mula po siya sa Bethel Baptist Church sa Ilocos Norte, kay Pastor Domingo Lakbayin. Kasama po natin si Kat Reyes. Amen. Pwedeng patayo? Ayun. Good morning sa iyo, Sister Kat. At stay lang dyan. So sana ma-enjoy din natin yung ating pong gawain. Kasama rin natin this morning si bisita po siya ni Brother Paul at saka ni Dan. Opelia Subia. Amen. Opelia Subia. Yan. So salamat. So maliban po sa kanila, baka may mga first time po dyan na hindi po natin nabigyan ng visitors slip. First time niyo po, napadaan kayo, nakita niyo po yung signage, o maybe may nag-invite sa inyo, o galing kayo ng ibang church, province, at dito kayo pinatin ng inyong mga pastor. Meron po? Wala na? Okay, kung wala na po. So again, kay Sister Kat at kay Opelia, welcome na welcome po tayo. At tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mag-awitan as we sing. Let's sing Ligaya ng Buhay as we sing our hands. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. So, please remain standing as I read this verse from 2 Corinthians chapter 9, verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap bountifully. Let us pray. Heavenly Father, we thank you again for this day. Thank you for this wonderful morning, Lord, na inyong binigay sa amin. Lord, we thank you po for the privilege again to give our tithes and offering to you, Lord God. Kayo po patuloy na magpala sa amin. Lord, teach us to be more cheerful and to be more faithful, Lord, sa aming giving. Lord, we give to you this day, bless this day. In Christ's name we pray. Amen. Let's sing. Anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His needs. For He wants me to give a heart that truly is an offering of highest price, servant to the Lord can use. I will not offer anything that costs me nothing.
I place before Him nothing less than my very best. And if I go into sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Ayan, this time umawit po tayo ng isa para sa Panginoon. Amen. Tayo po ulit tayong lahat. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Amen. Everybody. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Ladies now, ladies. Trinity. Amen, ladies. All gentlemen, gentlemen. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which word and honor evermore shall be. Everybody. Holy, 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 Lord God Almighty. All Thy works shall praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Maaari na po tayong makaupo at makikinig po tayo ng tanging bilang. Good morning, church. I would like to thank the Lord for giving me the favor po na kumanta na naman po. In this age of uncertainty, questions come to my mind. What is waiting ahead for me and the rest of mankind? Fear not tomorrow, God is already there. He's charting the course we take. He is its hidden snare. He's waiting to guide you through its burden and care. Fear not to
you troubled or things to come? Is your future unsure? Are you dreading the coming dawn? A long day to endure. Fear not tomorrow. God is already there. He's charting the course we take. He sees its hidden snare. He's waiting to guide you through its burden and care. Fear not tomorrow. God is already there. Many things about tomorrow I don't see to understand. Oh, but I know who holds tomorrow, and I know. Oh, I know. Yes, I know who holds my hand. Fear not tomorrow. God is already there. Already there. Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hope God would heal it, but the storm raged and raged. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day
Weeks turn to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. So get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing waters heal our troubled soul. Jesus, sweet Jesus, will cleanse and make us whole. Oh, when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Amen. Salamat po sa ating mga tanging bilang kaya si Sir Maan. Okay? Fear not tomorrow when lives get broken. So, salamat po sa mga mensahe ng mga awitin na yan na naghanda po sa ating mga puso para po sa mensahe na ating pong papakinggan. Amen? So, hindi na po natin para patagalin pa. Ihanda na po natin ang ating pong mga Biblia, ang ating pong mga notes, ang ating pong mga pen as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Amen. Dapat masaya po tayo sapagkat tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. At lalo po akong masaya dahil nakita ko po ulit ang ating pong Mami Maan, no, na ilang buwan din po nating di nakita. And bonus pa na pinarinig niya ulit sa atin yung kanyang napakagandang boses na inaalay para sa Panginoon. And of course, thank you din kay Sister Jana na sa awitin po na yan, napaka-inspiring po, lalo na kung nakinig kayo ng Believer's Breakfast. Yan po yung mga ilang preachings din ni Bishop, no? Yung last 2 preachings po ni Bishop sa Believer's Breakfast. Kaya mga kapatid, supportan po natin patuloy yung ating po mga online ministries. Ayan. Hello, ayan. Yan, sinasabi lang natin talaga na supportahan nyo talaga mga kapatid, no? So support natin ating mga online ministries, lalo na po ang ating pong mahal na bishop, pag morning, nag-e-effort po talaga siya, dahil nga, yun nga po yung katulad sinasabi niya, hindi nagiging possible na paggabi available siya, pero ganun din po, ang maganda po doon, sa buong araw natin, meron tayong pag-aaral sa umaga, may pag-aaral din po sa gabi, no? So talagang, kung ikaw yung Kristiyano na uhaw na o sa salita ng Diyos, ang Living Water Baptist Church sa panguna po ng ating pong senior pastor, ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega, ay talagang ino-offer ang lahat ng opportunity for you to be filled and satisfied by the Word of God. At ngayong araw din po na ito ay sineselebrate po o nagsiselebrate po ngayon ang ating pong mission sa Japan, no? Sa pangunguna po ni Pastor Mark J. Loyola. Kaya shout out po sa ating pong mga kapatiran po sa Japan. Alam ko di sila nanonood ngayon kasi syempre, nagsa-celebrate nga sila ng anniversary po doon. Pero I'm sure na sila po, nanonood sila, nagre-replay po sila ng mga
preachings po natin. Kaya sa mga kapatiran po natin sa Living Water Baptist Mission, Matsumoto, Japan, sa panguna po ng ating pong mahal na Pastor Mark J. Loyola, ay binabati po namin kayo ng maligayang anibersaryo, mission anniversary po. Ilang taon na nga pa po ba yung atin? Parang fourth anniversary, mission anniversary. Kahapon po, nanggaling po kami sa Batangas at sinelebrate naman po natin doon yung third mission anniversary sa mission po natin sa Batangas sa panguna po ni Pastor Darwin. And this coming October, yung last week naman, sa Valenzuela naman po, yung kay Pastor Jason. Tapos sa November, kila Pastor John, kila Pastor Daniel naman po yan. Tapos, may nakalimutan ba ako na ano? Oo. December naman, kila Pastor Mark J. muna ulit sa Pampanga, yung JBLCBC. And then sa 21, tayo naman po ang magbe-birthday, no? Tayo naman po ang magbe-birthday, kaya maging excited po tayo. Dahil, mga kapatid, ang daming ginagawa ng Panginoon sa ministeryo natin. And I'm really, really happy and satisfied and talagang excited sa saan pa tayo dadalhin ng Panginoon. Maaaring marami na tayo naaabot, pero marami pa tayong maaabot. At kapatid, mga kapatid, kung ang mga mission po natin ay talagang yumayabong, talagang, hindi yumayabang yumayabong, okay? Kung ang mga mission po natin, ang mga daughter churches po natin talagang pinagpapala ng Panginoon, dapat mas lalo tayong lumakas bilang ito po yung mother church na talagang dapat lahat po talaga tayo kasama po sa, sabi nga ni Bishop noon, wag na tayong magpahuli, okay? Sumakay na tayo sa tren, sumama na tayo doon po sa ginagawa po ng Panginoon sa ating pong ministeryo. Okay po? So, this month, ngayon pong October, ay sinicelebrate natin yung Pastor's Appreciation Month. Kaya next Sunday po, wag po kayong mawawala dahil next Sunday kasama po natin ang ating pong mahal na bishop at yun po yung tatawagin nating Pastor Sunday. So yung morning po na yan, si bishop po nandyan at yun po yung ating pong Pastor's Sunday. Kaya sana po, nandyan po kayong lahat at in preparation for that Pastor Sunday, nilid tayo ng Panginoon ng ating pong maging topic ay patungkol po sa mga pastor. Actually po, ang mensahe po na ito, nagawa ko po, last month pa po, pero sabi ko, maganda sa October natin ito mapag-aralan o ma-preach. At nung sinend ko po kay Bishop po yung akin pong preaching, kaya po itong preaching natin ngayong umaga, bunga po ito ng brainstorming namin po ni Bishop. Sapagkat nung sinend ko po yung preaching ko po, ako po kasi nakaugalian ko po talaga na kapag magpipreach po ako dito po sa ating pong pulpito, talagang hindi pwedeng hindi makita po ng ating pong mahal na bishop. Sinisend ko po talaga, nagpapacheck po ako, nagpapagabay po ako sa ating pong mahal na bishop. Kaya yun naman po yung benefit po na may gabay tayo na ating mahal na bishop. Alam niyo po ba, this morning, ang sabi ni bishop, pareho tayo ng preaching. Isang puntos lang yung nagkaiba. Tapos sabi niya, maganda yung puntos mo, tapos ito naman yung puntos ko. Kaya ang nangyari po, 4 na puntos po tayo ngayong umaga. Opo, sapagkat ito po ay bunga po ng brainstorming nga po namin ni Bishop. Kaya mamaya po, huwag niyo pong isipin na ginaya po ako ni Bishop, ha? Huwag niyo pong iisipin ng ganun po. Kasi mamaya pa po niya ito ipipreach doon po sa Batangas, kung saan 60th birthday naman po ng isa po sa mga malalapit na pastor po kay Bishop. So from Valenzuela ngayon si Bishop, papunta po ng Batangas, yun po yung magiging schedule po ni Bishop. Mamaya po, yun po yung ipipreach po niya. Kaya sa mga makakanood po sa atin, hindi po ako ginaya ni Bishop, ha? Nag-brainstorming po kami ni Bishop at ang blessing po doon, inalaw po ni Bishop na gamitin ko po yung magiging preaching din po niya. Kaya salamat po sa ating mahal na Bishop sa lahat po ng gabay niya. Tayo na po tayo na. Let's all stand. And I hope you're all excited because I am also excited to preach this word of God. Ang ating pong commitment po sa church po na ito, we preach nothing but the word. Kaya hindi po tayo dito magpipreach ng mga self-serving na mga preaching. Hindi po tayo magpipreach dito ng privilege speech ko lamang po. Kundi ang ituturo po natin ito, walang iba kundi salita po ng Diyos. At ating pong buksan, ating pong mga Biblia sa Hebrews chapter 13, verse 7. Hebrews chapter 13, verse 7. By the way, sa lahat po ng mga nagbe-birthday, blessed birthday, no? Si Ate Junlie, blessed birthday Ate Junlie. Sa mga malalapit sa aking puso, of course, si Brother Aaron, advance, happy birthday. May nakalimutan ba akong batiin?
Basta lahat po ng mga nagbe-birthday, blessed birthday po sa inyo. Nandiyan na po ba kayo? Hebrews 13:7? Amen. Sabay-sabay po nating basahin ang Hebrews chapter 13, verse 7. Ready? Begin. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Tayo po yung manalangin. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this preaching namin pong maihakayag. Nawa, Panginoon, buksan niyo po ang puso't isipan ng mga makakapakinig po nito. Gamitin niyo po ako bilang instrumento niyo po, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ang Holy Spirit, Panginoon, ay kumilos po sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa aming pong mahal na bishop, na patuloy pong dedicated, Panginoon, sa iyong kalooban, na siya ay mag-preach, mag-lead, Panginoon, magmahal sa flock na binigyan niyo po sa kanya. At salamat, Panginoon, kami po ang beneficiary po ng lahat po ng iyon. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. We give back all the glory to you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari po kayong umupo. Again, ang sabi po ng Hebrews chapter 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Kaya ang naging title po ng ating pong preaching ngayong umaga, How to Encourage Your Pastor. How to encourage your pastor. Ang sabi po ng sulat, remember them which have the rule over you. Malinaw po na tinutukoy po ng part na ito ng scripture na dapat po alalahanin natin yung mga taong namumuno sa atin, na siyang nagpapakain sa atin ng salita ng Diyos. So ang malinaw po na tinutukoy dito ay yung mga pastor na ibinigay po sa atin. At bago po tayo dumako po sa mga bagay na paano natin sila maaalala, paano natin sila ma-encourage sa ating pong mga gagawin, maganda po sana na makita po natin yung consideration ng ilang mga text po sa Bible. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 13, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Malinaw po na ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagbigay sa pastol ay walang iba kundi ang Panginoon. Sabi sa Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kung makikita po natin, yung verse po na yan, lagi po nagagamit pag Pastor's Month. Pero kung sa konteksto po pag-uusapan, yan po ay sinabi po sa bayan ng Israel. Kaya kung sa usaping bayan ng Panginoon, nangako po ang Panginoon na magbibigay siya ng mga pastol sa bayan ng Israel. Pero makikita po natin yung consistency pa rin po sa salita ng Diyos na pagdating sa New Testament, ang sulat po ni Apostle Paul, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Kaya whether sa usaping bayan ng Diyos o usaping church, nakita po natin na ang pastol ay ibibigay po, walang iba po, kundi ang Diyos ang nagbibigay po niyan. Kaya makita po natin sa ating pong introduction, yung importance po ng isang pastor. Ano po ang importansya po ng pastor? Again, sa Jeremiah 3:15, ang konteksto po niyan, Israel. Pero pinakita doon na even sa bayan ng Israel, ang magbibigay ng pastor ay walang iba kundi ang Panginoon. Consistent po sa New Testament na sinasabi doon na ang nagbigay ng pastor sa church ay walang iba kundi ang Panginoon. Alam niyo po, na-appreciate ko po kung ano po ang ginagawa sa akin po ni Bishop. Kung ano po yung mga naituro niya po sa akin, kung paano po siya magmahal, kung paano po siya tumabaho po sa gawain po ng Panginoon. Na-appreciate po ba natin yon? Yung concern, yung care, yung lahat po ng effort, na-appreciate ko po yun, lalo na po sa buhay ko po. Ang laki po ng pinagbago ng buhay ko, magmula nung ako po ay maturuan po ng ating pong pastor. Pero alam niyo po, mas na-appreciate ko po yung nagbigay sa pastor. Yan po yung importansya. Importante sa atin na ma-appreciate natin yung nagbigay. And because I appreciate the Lord so much in my life, I appreciate also His gift. Kasi sabi doon, and He gave some apostles. Kaya alam niyo po,
ang maganda pong focus ng ating pong pag-ibig, una sa Panginoon. At pag mahal po natin ang Panginoon, mamahalin natin yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. At isa po sa mamahalin natin, walang iba kundi po ang pastor. Kaya mahal na mahal ko po si Bishop. At kaya malaki ang pag-ibig ko sa ating pong pastor, sapagkat mahal na mahal ko rin po ang Panginoon. At ang aking pong tinatrato, kumbaga ang trato ko po, ang tingin ko po sa mga bagay na ito, dahil bigay siya ng Panginoon, kailangan ko siyang mahalin at dapat ko siyang alagaan. Yan po yung napakaganda pong makita po natin sa una pong bahagi po, sa parte po ng scripture po na ito, na ang nagbigay ng pastor ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya naman po, kung importante sa iyong Panginoon, dapat importante din sa atin ang pastor. Kung hindi mo binibigyan ng importansya ang pastor na ibinigay sa buhay mo, anong klase na trato ang pinapakita mo sa harap ng Panginoon? We have to appreciate our pastor, most of all dahil Lord ang nagbigay po sa kanya. At dahil importante sa atin ang Panginoon, bibigyan natin ng importansya ang ating pong pastor. Naintindihan po natin? Malinaw pong sinasabi ng scripture na ang nagtayo sa pastol, ang nagtaguyod sa pastol, ang nagbigay sa pastol, walang iba po kundi ang ating pong Panginoon. And now we have to see also the intention. Bakit ba nagbigay ang Panginoon ng pastol? Bakit kaya nagbigay po ang Panginoon po ng pastol sa buhay po natin? Tingnan po natin yung sumunod po na verse. Di ba sabi doon, and He gave some pastors and teachers, verse 12, for the perfecting of the saints. Ibig sabihin, para mag-mature po ang mga mananampalataya. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, mature person, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya makita natin, doon sa una po, na and He gave. Diba? Nagbigay po ang Panginoon, the pastor is a gift from God. Sabi doon, and I will give you pastors according to my heart. Ano po ang magiging purpose? Which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya makita natin na yung pastor, yan po yung ating pong guide. Yung pastor, yan po yung ating pong guard. Yung pastor, yan po yung ating, di ba, para po sa ating growth. The pastor is a gift from God for our guide, our guidance, for our guard, for our growth. Sapagkat ang binibigay sa atin ng pastor, di ba, yung guidance, yung counsel, na nanggagaling po sa salita po ng Diyos. Kaya yan po ang intention. Kaya meron tayong leader. Kaya meron po tayong pastor. Para lumago po tayo sa ating pong spiritual life. Para gumawa po tayo ng tama. Para ma-realize po natin yung mga bagay na kulang po sa ating pong spiritual life. Na kailangan nating ika-mature at matutunan. Na-imagine niyo po ba yung church na wala pong pastor? To be honest, may mga ganyan pong mga churches at samahan na wala pong pastor. Ang lahat ng member, kumbaga lahat ng member equal. Ganun po yung idea. Malinaw po sa Bible, sa konsepto po at prinsipyo po na tinuturo po ng Biblia, makikita natin na nagtatayo po ang Panginoon ng leader. At merong mga followers. From the Old Testament up to the New Testament, makikita natin na ang Panginoon merong sinusundan na order sa ministeryo, sa gawain niya. Kaya hindi ko ma-imagine ang isang church na walang leader. Hindi ko ma-imagine ang isang church na lahat kayo pastor. Hindi ko ma-imagine isang church na parang walang ulo, katawan lang. Nakakita na po kayo ng ganon? Paggabi po ba, naglalakad po kayo, may nakita na po ba kayong ganon? Yung katawan lang, walang ulo. Walang ganon po yung church. Naglalakad sa dilim, nakatawan lang, pero walang ulo. Kailangan may ulo. Kailangan may nagli-lead. But of course, di ba, ang head ng church, ang Panginoong Hesus. Kaya ang pastor po, dapat po connected sa ating pong Panginoon.
sa kanya pong paglilid. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, sundan niyo ko as I follow Christ. Kaya ang intention po kung bakit binigay po ang pastor, para tayo po yung magabayan, magwaldyahan, at para po tayo po ay lumago. Ano ngayon po ang impact? Nandiyan pa po ba kayo? Opo. Ano ngayon po ang impact? Nakakatuwa po na makakita po ng mga members na natututong magpasalamat po sa pastor. Yung mga natututo na magbigay po ng kahalagahan o pagpapahalaga sa pastor. Dahil nga intention ng Panginoon na ibigay ang pastor para tayo ay matuto, para tayo ay lumago, ang tanong, paano ngayon natin siya mai-encourage? Ano ngayon dapat ang impact sa atin ng mga verses po na ito? Ano ngayon pong dapat natin gawin para ma-remember po natin ang ating pong pastor? Kaya again, di ba, ang Panginoon ang nagbigay ng pastor, kaya importante po ang pastor dapat po sa ating po mga buhay. Ang intensyon ng Panginoon, kaya binigay ang pastor, para tayo po ay lumago. Ano ngayon ang impact ng mga bagay na ito sa ating pong mga buhay? Paano po dapat nating i-encourage yung mga pastor na itinaguyod po ng Panginoon sa ating pong mga buhay? Ready na po ba kayo? Number one, be attentive. How to encourage your pastor? How to remember your pastor? Na siyang merong rule over us. Number one, dapat po maging attentive po tayo, mga mananampalataya. Nilagay po ang pastor ng Panginoon para magturo. Kaya ang dapat po sa mga members po, nagpapaturo. Dapat po marunong po tayong makinig sa ating pong pastor na siyang nagtuturo sa atin ng salita po ng Diyos. Nalala ko po yung sinasabi po ni Bishop na kung hindi naman Biblia, kung hindi na Biblia ang pinipreach ni Bishop, pwede na kayong hindi makinig. Pero ang motto nga po ng ating pong mahal na Bishop, kay Bishop po ito galing eh. Preaching nothing but the Word, pleasing no one but the Lord. Kaya ako nakikinig po kay Bishop eh, kasi parang wala namang instance na hindi nagpapasok si Bishop ng Word of God. Sa lakad po ng kahit nga minsan yung biro, may Word of God pa rin pong kasama eh. May lesson pa rin pong matututunan. Nilagay po ang pastor para magturo, kaya dapat po ang mga miyembro nagpapaturo sa ating pong pastor. Parang magulang lang din po yan eh. Sino po mga magulang? Taas po ang kamay. Marami po sa atin dito ang mga magulang. Ano po ang mararamdaman ng isang magulang pag nagtuturo ka sa anak mo pero hindi nakikinig ang anak? Di ba po, maraming mga anak, ang ginagawa nila, nagmamarunong sa kanila pong mga sarili. Kahit alam naman ng mga magulang, nanggaling na sila doon. Kaya ang kasabihan papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung mga anak, tinuturo sa kanilang magulang, ayaw pa rin makinig. Anong tawag doon? Disobedience. Anong tawag doon? Di ba? Yung pagwawalang bahala, pagsasawalang bahala sa counsel po ng magulang. Ganon din po sa church. Naglagay ng pastor sa church para turuan tayo, bakit hindi ka nakikinig? If you want to encourage your pastor, you have to be attentive to his words. Dahil yung words na yan ay galing din po sa Word of God. Alam niyo po, hindi lang po sa preaching. Kahit sa conversational aspect, di ba, yung counseling, yung guidance, kapag tayo po'y nakaupo kasama niya, when we listen with Him, we apply natin po, dapat i-apply natin na maging attentive po tayo sa tinuturo po sa atin ng ating pong mga pastor. Dahil po makita po natin na ang task talaga ng pastor, ang main task niya is to feed us with God's Word. Kaya tignan niyo po ilan po mga text sa Bible na sinasabi po. Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 verse 28. Sige nga po, kayo po ang magbasa po. Acts chapter 20 verse 28. Everybody ready? Begin. Malinaw po na yan po ay sinasabi po patungkol po sa mga pastol o para po sa mga pastol.
ang sinasabihan po niyan ay yung mga pastol po mismo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, take heed therefore unto yourselves, mga pastol, and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God. And we're not talking about physical feeding here. Hindi si pastol yung magbibigay, ibig sabihin niyan, PNG, every Sunday magpapakain si pastol, magpapatinola, o kaya menudo si pastol. Hindi po yan ang ibig sabihin nun. Ang task ni pastol ay magpakain po ng salita po ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 2. Ito po ay sulat po ni Apostle Peter sa mga pastor din po, mga fellow elders niya po. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 2? O, lakasan po natin para hindi po tayo makatulog. Everybody, ready, begin. Sabi po ni Apostle Peter sa mga pastor, feed the flock of God. Yan po ang trabaho po ng pastor. The task of the pastor is to feed us with God's word. At ano po ang purpose po niyan? Ang purpose po niyan ay para po tayo po ay ma-mentor for our mentoring. Ang task po ng pastor ay nagtuturo po, nagpipreach, nagtiteach. Kaya nga isa po sa mga nakalagay po sa 1 Timothy, ang pastor daw dapat apt to teach. Kaya naniniwala ako na kapag ikaw, pastor ka, marunong kang magturo. Bakit po? Dahil kailangan po yan sa trabaho po namin. You have to be attentive to your pastor. Bakit po? Dahil nilagay po siya ng Panginoon to feed you with knowledge and understanding. Ano pong dulot po niyan? Mentoring po yan. Ano ba pong pwede ibigay po ng pagpapakain po ng pastor, ng salita ng Diyos sa mga miyembro? Molding din po. Alam niyo po, yung habang pinapakain po tayo ng salita ng Diyos, yung tayo po ay lumalago. Yung nababago po yung ating pong mga buhay. Alam niyo po, ako po, isa po sa character ko po, hindi mapagpatawad. Nung bata po kami, actually kahit di na po kami bata yun, kahit malaki na po kami ni Pastor Nolan, pag na-hurt namin yung aming pong mga magulang, simple lang po kasi, yung aming pong mga magulang, madali lang naman po silang, kumbaga suyuin, lalo na yung mami ko po. Si kapatid, ang gagawin niyan, kapag magkakaaway kami, for example, nag-away kami ni kapatid, magagalit sa amin yung mami ko, ang gagawin ni kapatid, bibili ng chocolate, tas bati na sila ng mami ko. Mami, sorry, ayan, may chocolate, so bati na agad sila. Ako ayoko. Sabi ko, nasaktan ako, pinalo mo ako eh. Ayoko mag-sorry. Yun ang pinaka-ayoko, mag-sorry. In fact, nung college po ako, nung nabully din po kasi ako nung college, no? Ang ginawa ko po, nung nagkaroon po ako ng opportunity to get back to that person, nung nag-speech na po ako sa sa college, pinarinigan ko po siya. Hundreds of people there, or maybe 1,000, pinarinigan ko po yung tao po na yun, gumanti po ako. Yun po yung puso ko. Until nakilala ko po si Bishop Freddy De Vega. Nung ako po ay na-revive po sa ministry, ang isa sa mga unang preaching na napakinggan ko from Bishop ay about sa prayer. At ang sabi doon sa preaching po na yon, yung unang puntos ay kung meron kang bitterness sa puso mo, hindi ko na matandaan kung ano yung point po na yun, baka natatandaan ni Pastor Donald. Basta ang idea po is, kung hindi ka nagpapatawad, yung prayer mo hindi papakinggan. Walang saysay yung panalangin mo kung may bitterness ka sa puso mo. Alam niyo po, ginawa ko po, right there and then, after po ng preaching, chinat ko po yung girlfriend nung nasaktan ko pong bully. Okay? Imagine po, binuli po ako, gumanti ako. Sa mundo, parang okay lang yun. Get even, parang ganun yung idea. Pero hindi ganun ang Kristiyano eh. Meron ka pa rin nasaktan. So ang ginawa ko, chinat ko po yung girlfriend at sabi ko, i-connect kami ng tao na yon para makapag-sorry ako. At nag-sorry po ako nung gabi po na yon. Alam niyo po, birthday pala nung tao na yun that day. Parang ang gift ko pala sa kanya, yung forgiveness na, yung sorry, yung apology na gusto niyang makuha from me. Now, kahit di siya mag-sorry sa akin, sabi nga ni Bishop doon sa preaching, kahit ang goal mo, kung ikaw yung nakasakit, mag-sorry ka.
At least ikaw, you are in peace na po, no? Ngayon, yung kabilang party, kung ayaw niya magpatawad, accountability niya na po yun sa Panginoon. Isa po yan sa natutunan ko sa ating pong mahal na bishop. Kaya nga, isa sa na-develop sa akin, yung puso na mapagpatawad at humihingi po ng tawad. Kaya kung may mga nasaktan ako dito, sorry na po, ha? Buti lang nabago na po ako ng salita ng Diyos. Saan po ba ituturo ni Bishop po yun? Saan po ba manggagaling yun? Di ba po sa salita lang din naman po ng Panginoon? Ang dami pong nabago sa akin. Kilala po ako ng mga tao dito before na sa Facebook nakikipag-away talaga ako pag politics. Grabe, bibigay ko sa iyo lahat ng mga facts. Lahat ng mga links na magpa-fact check talaga tayo dito, mag-aaway tayo dito. Talagang tayo, yung tawag dito, magdi-debate. Opo. Yan ang aking ugali. Pero nung nakilala ko po si Bishop Freddy De Vega, ang sabi sa akin ni Bishop, ang turo sa akin ni Bishop, Brother Norman, alam mo ba na ang absolute truth ay Bible lang? Yung history, nagbabago yan. You don't know really kung anong side po yung nagsulat niyan, kung sino talaga ang totoo at hindi. But the only absolute truth, the only reliable truth is the Bible. Kaya sabi ko, yes, we can fact-check things, di ba? Pwede tayo mag-fact-check, pwede tayong makakita ng mga talagang totoong mga information. Pero pagdating sa Bible, yan lang yung aking ipaglalaban. Diyan lang talaga ako titindig. Sa Bible lang po talaga. Paano po nagde-develop sa akin yun? Ngayon, hindi na ako nakikipag-away eh. Quiet na lang, sa isip ko na lang, no? Sabi ko, di naman nag-iisip tong na-joke lang po. Hindi na ako natitrigger sa gano'n. Bakit po? Kasi sabi ni Bishop Bible lang naman talaga mapapanindigan natin eh. Kasi yun naman talaga salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos hindi magbabago kailanman. Pero ang history pwedeng ma-revise. Kaya nga ngayon may historical revisionism na issue, di ba? Dati ito yung gusto natin yung presidente. Ngayon, galit tayo sa ganitong presidente. Sa susunod, gusto na naman natin yung ganong presidente. Oh. Makikita natin ngayon, yung nakakaraan, missing sa Bungeros yung issue. Tapos flood control, tapos makakalimutan nyo na naman yan. Pero yung Bible, mula noon hanggang ngayon, Bible pa rin yan. At yan yung tinuro sa akin ni Bishop. Kaya mahal na mahal ko po yung ating pong senior pastor. Bakit po? Kasi ang dami niyang tinuro sa buhay ko na talagang nagbago ng buhay ko. If you are attentive to your pastor, it will make the difference in your life. It will mold you. It will shape you into the person that God wants you to be. We have to be attentive to our feeder. So nagpapakain po sa atin ang salita ng Diyos para po sa ating mentoring, para po sa ating po molding, and eventually para po sa ating maturity. Ang maturity po, yung idea po na kaya mong i-discern kung ano ang tama at mali. Yan po yung discernment, spiritual discernment. Yan po yung maturity, na kahit hindi ka tutukan, alam mo kung anong gagawin mo. Na kahit hindi ka tignan, alam mo ang tama at saka mali. Yan po yun. At kapag tayo po attentive po sa ating pastor, eventually, ang ma-reach po natin ay yung maturity po sa ating pong spiritual life. Alam niyo po mga kapatid, walang ibang ibinigay sa church na magpapakain po sa atin ng salita ng Diyos, kundi si pastor po lamang. So mga kapatid, matuto po tayong makinig. Marami pong mga namatay dahil, gabi patay po agad, no? Totoo po, marami pong mga namatay dahil hindi sila natutong makinig. Marami pong mga napahamak dahil hindi sila natutong magbasa. Marami pong mga napunta po sa hindi magandang sitwasyon sapagkat hindi sila umalala. Di ba po, kung hindi ka nakatingin sa traffic light at beating the red light ka, hindi ka tumingin, anong pwedeng mangyari po sa atin? Pwede po tayo mabangga, pwede tayo mag-aksidente. Kung sinabi po, di ba, for example, na, bawal niyo pong kainin ito ha, kasi panis na ito. At kinain mo pa rin, anong tawag po sa'yo? Ano ang pwedeng mangyari sa'yo? So, ganun po mga kapatid, maging attentive po tayo sa ating pong pastor na siyang nagpapakain po sa atin ng salita po ng Diyos para wag po tayong mapahamak. Para alam po natin kung ano po yung gagawin po natin. Amen? Okay. Number 1, be attentive. Number 2, be active.
If you want to encourage your pastor, one of the best things that you can do is to be active in the ministry. Alam niyo po yung mga gusto po ng mga pastol, una po, gusto niya yung mga members united. United members. Pangalawa, ang gusto po ng mga pastol, unselfish members. Yung nagki-care for each other. Pangatlo po, ang gusto po ng pastor, unwavering members. Hindi yung patay-sindi. Gusto na yung talagang nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. At ang gusto po ng pastor, yung mga understanding members. Yung merong malawak na pag-intindi, lalo na patungkol po sa ministeryo. Isipin niyo po, kung ang pastor ang ginagawa niya magturo po sa ating pong mga buhay, tapos hindi naman ina-apply po ng mga members, ano po ang magiging resulta po niyan? Pwede pong ma-discourage po ang pastor. Pwede niyang isipin na parang wala namang saysay yung ginagawa ko. Now, bilang mga members, sana mapakita po natin na worth it po ang pagpapagal sa atin ng ating pong pastol. If we really value the pastor in our life, ipakita natin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Again, sa ating pong introduction, if we really love the Lord, you will love the pastor. If you really love the Lord, you will follow your pastor. If you really love the Lord, you will be active in the ministry. Sa pamumuna po ng ating pong pastol. Siguro naman po sa ating pong church, hindi naman natin siguro masasabi o mapupulaan na tamad naman po yung aming pong pastol eh. Eh nakita nyo nga po, halos di matulog sa pagtuturo po ng salita ng Diyos. Sana man lang po, di ba po, ma-encourage natin yung ating pastor na patuloy pong nagpapakain sa atin ng quality, no, na Word of God sa pamamagitan po ng pagiging active natin sa serbisyo. Sana makita lalo yung unity natin dito po sa church. Sana makita po natin talaga na unselfish po tayo, nagmamahalan po tayo sa isa't isa. Alam niyo po, nung nakaraan, nag-meeting po kami ng mga workers po natin sa church. At alam niyo pong ang nakakatuwa po doon, meron tayong mga workers dito po sa church na talagang attentive sa pastor. Kinabukasan po talagang binago nila yung mga ways po nila eh. Doon sa napag-meetingan po natin, sabi ko nga sa kanila, ang ganda ng araw ko. Kasi Wednesday kami nag-usap, Thursday, sabi ko sa kanilang Thursday night, ang ganda ng buong araw ko. Bakit? Kasi puro good news ang binigay sa akin ni Pastor Donald. Tungkol sa ating pong mga workers na masisipag, mga workers sa ating nagsusuportahan sa isa't isa, yung mga workers sa ating na nagmamahalan. Sabi ko, na-encourage talaga po ako eh. Kaya nga ito pong part ng preaching po na ito, na be active, nakita ko po agad doon sa mga workers po natin. Kaya praise God, no? Yan, sila Brother Zig, sila Brother Kevin. Maaring pwedeng nagkakaroon sila ng conflict from time to time dahil may mga personalities din po na pwedeng magka-clash. Okay, hindi naman po sila nagbubugbugan, ha? Ano lang po, yung normal lang po. Pero alam nyo, pag spiritual po ang isang tao, hindi uunahin yung personality. Ang uunahin po yung unity in the Spirit. At kapag nakita po yung unity in the Spirit, ano po ang magiging impact po niyan? Encouragement po. Kaya Brother Kevin, Brother Zig, hindi lang po ako ang na-encourage nyo dahil nireport ko kayo kay Bishop. Okay? Nireport ko kayo sa ating pong Bishop at na-encourage nyo po siya. Okay? Yung magandang report naman, good report. Imagine nyo po, di ba? Kung ano kayang mararamdaman ng ating pong Bishop kapag na ang report sa kanya, hindi umatid ng church si ganito. Hindi nagpa-participate si ganito. Si ganito, kaaway si ganito. Ano magiging impact po niyan sa ating pong mahal na bishop? Sana po, ang maging report po patungkol po sa atin ay yung mga magagandang bagay. Paano po natin mapapakita yan? Maging active po tayo sa gawain ng Panginoon. And when we say we are active in the work of God, sana hindi lang basta sarili mo lang. Hindi pwedeng sarili mo lang. We are part of each other. We are in the body of Christ. Hindi pwedeng ikaw lang yung active, tas yung kapatid mo, di ba, kasira mo. Hindi pwedeng ganon. Ibig sabihin, nandun dapat yung unity in the Spirit. Alam niyo po yung mga nagpapadiscourage po sa pastol. Alam niyo po yung mga nagpapalungkot po, nagpapadisappoint po sa pastol. Una po, yung mga unavailable members. Yung bang may gawain pero hindi available. Nakakalungkot po, kapag nagpatawag po ng choir, tas wala po yung mga choir members.
Nakakalungkot po kapag nagpatawag ng soul winning, tapos dadalawa lang yung pumunta. Thank the Lord for the 2 persons kung may pumunta, di ba? Pero nakakalungkot na ganun lang ang trato ng mga members sa ministeryo na napaka-importante. But praise God, in Living Water Baptist Church, pag nagpatawag ng soul winning, gabi po ang support ng mga members. Lalo na po yung ating pong mga young people, lalo na po yung ating pong mga young pro. Kasi yung mga precious service, di ko lang maaasahan na kapag nagpatawag ng soul winning, sila pa yung unang pupunta dito. Siyempre, di natin maaasahan po na ganun dahil in their age, although gusto nila yon. Pero mga young people, mga young professional, sabi nga ng Bible, remember now thy Creator in the days of thy youth. Tayo yung merong pang energy. So we are expected to do this ministry. Although everybody is encouraged, pero lalo na yung mga nasa edad na kaya pa ng katawan. And praise God, we have a lot of young people here na talagang dedicated po. Ilan na po yung centers po natin, mga kapatid? 11? Imagine, we have 11 centers. Paano natin madidivide yan sa lahat kung lilima lang po yung magtatrabaho? Paano po yung mga bata at mga young people na nag-aabang patungkol po sa salita ng Diyos kung lilima lang po yung magtatrabaho? Ang nakaka-encourage po doon, hindi lang po mga young people yung sumasama po sa mga centers. In fact, si Ma'am Blends nga po, nalulungkot yan pag di nakakapag-center eh. Sa buong linggo po niyan, busy po yan sa pagtuturo. Tapos pagdating ng Saturday, magtuturo ulit siya. Pwedeng pahinga na lang po. Praise God. Yan sila, Sister Dayan, mga umahayo po, na-encourage po ang pastor. Kahapon po may po si Teacher Flo, na nagte-thank you siya dun sa barangay, shout out po dun sa barangay po na yon na kapag pumupunta po sila, nakaayos na yung upuan. Ibig sabihin, may nag-e-expect sa atin, mga kapatid. Kung may nag-e-expect sa atin, huwag mong iiwanan yung ministeryo. Binigay sa atin ng Panginoon yan, hawakan na po natin yung ministeryo. At kapag ginawa natin yung kalooban ng Panginoon, ano sa tingin nyo ang impact po sa puso ng pastor? Worth it pala yung pagtuturo. Worth it pala yung mga pagod. Worth it pala yung panalangin. Worth it pala yung pag-iyak. Bakit po? Dahil may nakikita tayong mga bunga sa ating pong mga ginagawa. Ang nagpapadisappoint po sa pastor, yung mga unavailable members. Yung mga unwilling members. Hindi lang unavailable. Merong mga member po na unwilling. Yung bang, hindi lang siya, pwede namang may availability naman siya, pero ayoko lang talaga. Yung bang ang reason, kaya ayoko sumali sa choir, kasi ayoko lang talaga. Kaya ayoko mag-music, kasi ayoko lang talaga. Anong reason? Hindi, wala lang. Ayoko lang talaga. Ganyan ba yung sasabihin mo sa harapan ng Panginoon? Pag tinanong ka ng Panginoon, ano ang contribution mo sa aking gawain? Wala po, Lord, kasi ayokong mag-serve. Kung masasabi mo yan sa harapan ni Pastor, at ang nagbigay kay Pastor ay ang Panginoon, parang sinabi mo na rin yan sa harapan ng Panginoon, na ayaw mong maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, isa sa nagpapalungkot po kay Pastor ay kapag unwilling po yung mga members. Yung bang may vision ang pastor pero ayaw sumama ng mga members. Yung bang merong laban ang pastor pero ayaw makibakan ng mga members. Gusto lang makibaboy, no? Kapag may laban ang pastor, sama po tayo. Kapag may project na gustong ipakita po ang pastor, sama po tayo. Huwag po tayo maging unwilling po sa gawain po ng Panginoon. Nagpapalungkot po yan sa leader po na itinaguyod po ng Panginoon. Alam niyo po, meron pa po, unfaithful members. Sama na rin po natin, unruly members. Yung mga kapatiran po, na kahit turuan mo, hindi pa rin nagbabago. Isa sa nagpapalungkot kay pastor, na binigyan kanya ng oras, binigyan kanya ng turo, binigyan kanya ng effort, pero makikita pa rin sa buhay mo, nagbibisyo ka pa din, sira pa rin yung buhay mo, at ang malupit doon, nanggugulo ka pa sa kapwa mo mananampalataya. Mga kapatid, huwag nawa natin sayangin yung pagtuturo ng ating pong pastor. Mga young people, kayo na naman.
Sana makita po natin yung tulo po sa atin, investment po. Magmula po nung ako po yung maging youth director hanggang youth pastor, ibinigay ko na po ang buhay ko po sa gawain po ng mga kabataan. At nalulungkot po ako kapag meron po mga kabataan na napapariwara po ang buhay. Napapaisip po ako ba ang may kasalanan? Meron ba akong kakulangan? Kaso na pag nakikita ko po yung mga kapatiran po natin na nung tinuruan natin, lumago na po sa pananampalataya. For example, si Brother Harvey. Grabe po yan. Noon po, hindi mo yan mapapatayo, hindi mo yan mapapagsalita. Palibasa, meron siyang magulang na talagang faithful. O tignan natin ngayon, di ba? Nakakuha pa ng magandang mapapangasawa. At yung mapapangasawa, tamang tao para sa kanya. Meron tayong mga young people na kahit yung mga crush nila, kay pastor sinasabi. At meron tayong mga young people na yung mga crush nila, hindi alam ni pastor, pero sila na pala. Meron po ba din dito? Ay, hindi ko po alam pala. Hindi ko po alam kung meron dito ha. Baka lang po masaktuhan. Mga kapatid, ano ang mararamdaman po ni pastor kung nagtuturo siya sa buhay mo, tapos yung buhay mo hindi pa rin nagbabago? Sana makita mo naman yung effort ni pastor sa buhay mo na talagang iniwan namin yung trabaho, iniwan namin yung career namin, iniwan namin yung mga pwedeng pangarap po namin sa buhay para magturo po ng salita ng Diyos. Anong mararamdaman namin kung hindi nagbabago ang mga buhay niyo po? If you want to encourage your pastor, be attentive. If you want to encourage your pastor, be active. If you want to encourage your pastor, be appreciative. In what ways? Number 1, by being his cheerleader. Dapat po isa sa mga nag-cheer sa ating pong pastor ay yung mga tinuturuan. Yung mga nakikinabang sa ministeryo niya. Tayo pong nakikinabang sa ministeryo ng ating pong mahal na bishop, dapat po tayo rin pong number 1 na, di ba, nagpapasaya at nag-cheer sa kanya. Kasi sa totoo lang po, at po natutunan ko po talaga ngayon sa pagpapastol, napakahirap po pala. Ang prinsipyo ko po sa pagtatrabaho po, nung ako po ay nasa secular pa po, gusto ko 8 to 5 or 9 to 6. Yan lang po, basta 9 hours lang po ako magtatrabaho, 8 hours. May lunch break pa po na 1 hour, kaya 9 hours. Pag Saturday, Sunday, ayokong magtrabaho. Lalo na kung wala naman ako makukuhang no? Kung thank you lang yan, wala akong pakialam, trabaho lang yan. So pag Saturday, Sunday, ayokong magtrabaho. Monday to Friday lang ako kasi yan lang ang bayad sa akin. Alam niyo po, nung pastor pala, wala palang time. Hindi pala pwedeng 8 to 5 kapag pastor. In fact, hanggang 2:00, minsan may nagpapa-counsel. Minsan may mag-chat sa'yo, 1:00. Wag po kayo mapipigilan kung kailangan nyo po talaga ng counseling ng pastor. Lalo na kung gising pa naman si Bishop, kung gising pa naman po ako, kung mag-reply po. Wag po kayong mahihiya po, no? Hindi ko po ito sinasabi para mahiya po kayong lumapit po sa pastor. Pinapakita ko lang po yung reality na mas mahirap palang magpastor. Kasi ang trabaho pala namin, 7 days a week po talaga. Parang walang day off. Yung pinaka-day off talaga namin, usually Monday. Pag Monday, medyo chillax po kami kasi, di ba, kakagaling ng Sunday, kailangan din naman po namin ng pahinga. Pero most of the times, may kailangan pa rin pong gawin You need to teach, you need to comfort somebody. Ito nga po, nung namatay po si Mama Vim, grabe po. Grabe po yung pagod, grabe po yung emotions, di ba? Mula nung nasa ospital po siya, hanggang sa nung mamatay po siya, hindi lang naman po yung sa side po ni Mama Bim, pati sa pamilya, kung paano rin po sila i-comfort. Tapos, syempre, close tayo sa kanila, very, very dear to our hearts. Di ba? So, nakita nyo po yung idea ba na, yung feeling. Parang, alam nyo po, pagkakalap ka sa church, kailangan ma-preach mo ng maayos yung message, habang may pinagdadaanan ka rin na sarili. Napakahirap po, in short. Ang daming kailangang pagdaanan po ng isang pastor. Tapos magkakaroon po ng member na walang pakialam sa kanya. Magkakaroon po ng member na siya pang makikipag-away sa kanya. If you really value your pastor in your life, be appreciative of his ministry. Ano po ang gagawin natin? Be his cheerleader.
Sana po tayo po yung source of strength and happiness. Isa sa mga sources ng strength and happiness po ng ating pong mga pastor. Lagi ko natatandaan yung devotion, yung preaching, turo po ni Pastor Donald about pagiging lifters. Yung turo din po ng ating pong mahal na bishop, yung pagiging lifters, na kung saan po si Moses po, nung siya po ay nakikipag-usap sa Panginoon para manalo po ang bayan ng Israel, na pag tinataas niya po yung kanyang staff, di ba po, nananalo po yung bayan ng Israel. Pero kapag bumabagsak na po, syempre nangangalay po yan eh. Pag bumabagsak na po, di ba, natatalo po yung Israel. O yung mga katabi niyo po, iangat niyo po yung mga bumabagsak na ha, baka matalo tayo, baka matalo. Wala. Amen. Pag inaangat po, anong kailangan, anong nangyari po? May Aaron at Hur na tumulong po kay Moses para maitaas yung kanyang kamay upang makamit yung panalo po ng bayan ng Israel. Kailangan po ng pastor ng mga lifters. Kaya yan po yung GC natin, the lifters. Ano pong purpose po niyan? Para maging kasama po tayo sa pagsuporta po ng ating pong pastor. They need our cheering. Kapag nagpe-preach po ang ating pastor, isa po sa pinakagusto ni Bishop, yung kapag na-appreciate po natin yung mga preachings. Kaya nga po dito po pag nagbe-blessing report, isa sa mga i-encourage po ni Bishop, kapag ang isa sa mga blessing reports natin ay yung bunga po ng preaching sa buhay po natin. Lalo na kung preaching po ni Bishop. Kaya nga nakita nyo po yung sinabi po niya, di ba, yung Believer's Breakfast. Kahit tinake down namin yung isang video niya dahil nagkaroon po ng konting mistake lang po dun sa grammar, inamin po ni Bishop po yun. Pero, sabi mo na-encourage siya dun sa mga mensahe po eh. Na-encourage siya dun sa mga nagsabi sa kanya na nakatulong po yung mensahe. Encouraging po sa kanya yun. Anong tawag po dun sa mga nagme-mensahe po sa kanya ng ganun? Di mga cheerleaders. Nagbigay ng validation po sa kanya na yung kanyang ginagawang ministeryo ay nakakatulong po sa buhay po nila. Kaya nga ang ginawa po ni Bishop, kinuha po yung mga outlines, kaya praise God, di ba, may mga nag-outline po tayo ng mga young people na lahat ng preachings at soon i-preach ulit yan ni Bishop, no? We have to be appreciative if we want to encourage our pastor by being his cheerleader, also by being his companion. Sana po si pastor po, kaibigan po natin. Yung bang pagkaibigan, you share the burden. Tanggalin na po natin yung notion na kapag pastor, hindi mo pwedeng kaibiganin. Sapagkat ang tinuro po sa atin po ng ating pong mahal na bishop, na yung ating pong pastor ay pwede mong kaibiganin. Kaya natutuwa po ako eh. Sabi ko, nung napunta na po ako under Bishop's guidance, under Bishop's leadership, nakita ko kung gaano kakaiba po yung ating pong mahal na Bishop, yung puso po niya, pagdating po sa mga miyembro. Hindi ka mahihiyang lumapit po sa ating pong mahal na Bishop, hindi ka mahihiyang makipag-bonding po sa ating pong mahal na Bishop, at napakasarap po ng relasyon na meron pong ikaw kaibigan na pastor. Kaya sa akin pong pagpapasto din po, yun din po yung gusto kong i-apply, na pwede nyo akong lapitan, pwede nyo kami lapitan ni Bishop, pwede nyo po kaming kaibiganin. May mga lumalapit sa amin before na, grabe, ang close mo sa mga members, no? Kasi ang reality, merong ibang mga, di ba po, nagtuturo na medyo aloof. Pero praise God, we have a pastor, we have a senior pastor na talagang pwede mong lapitan. Na talagang pwede mong kaibiganin. At ang katotohanan po, kailangan namin ng mga kaibigan. Kailangan namin ng mga maaasahan. Kailangan namin ng mga masasandigan. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 and 13. 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Malinaw na pastor po yan. Ano po ang sabi ng verse 13? Kayo po magbasa. Everybody, ready? Begin. Mahalin mo yung pastor because of their work's sake. Ibig sabihin, kailangan nila ng mga magmamahal sapagkat mabigat po ang gawain, mabigat po ang trabaho.
Kaya kailangan nila ng mga nagmamahal na miyembro. Kailangan nila ng mga kaibigan sa mga miyembro po. Kaya mga kapatid, sana po kayo po ang unang best friend po ng ating pong mahal na Bishop. Amen? Kaya nga si Brother Sean, paglalapit po yan kay Bishop, Bishop, you're my best friend. Gaganon po yan si Brother Sean eh. Anong tawag po doon? Appreciation. Be appreciative of our pastor. If we want to encourage our pastor, dapat tayo yung cheerleader niya, tayo yung companion niya, and last po, tayo din po yung contributor niya. If you really appreciate the work of your pastor, hindi rin masama na tayo po ay nagko-contribute po sa buhay niya. At ito po ay tinuturo po ng Biblia. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 9, o simulan po natin sa verse 4. Ito po ay turo po ni Apostle Paul sa bayan sa church at Corinth, sapagkat nakita po natin yung problema po ng church. Ang sabi po ni Apostle Paul, have we not power to eat and to drink? Yan po yung tanong ni Apostle Paul. Wala ba kaming kapangyarihan na kumain at saka uminom? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and Cephas? Hindi ba pwedeng magdala kami ng asawa? Ang idea po dyan, support ng family. Hindi ba pwede kami magdala ng asawa sa ministeryo at susuportahan po yung aming family? Or I only and Barnabas have not we power to forbear working? Wala ba kaming karapatan na huwag magtrabaho in a sense na secular? Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Say I these things as a man, or saith not the law the same also? For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle, wag mo daw bubusalan yung mouth ng ox na siyang nagbibigay sa iyo ng ani. Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen? Or saith he, eat altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Ang hope po ng mga pastor in terms of financial support ay hindi po kayo, kundi ang Panginoon pa rin po. Pero tinuturo po ng Bible na ang mga miyembro po na nakikinabang sa trabaho po ng pastor, sa pagmiministeryo po ng pastor, ay dapat natututo pong mag-provide para po kay pastor. Yan po ang prinsipyo at napakagandang prinsipyo po ng Bible. Na habang kami po ay nagpapakain po sa inyo ng salita ng Diyos, kayo naman po magpapakain po sa amin physically. Ang sabi po doon, if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Yung carnal po dyan ay material things ang ibig sabihin. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things lest we should hinder the gospel of Christ. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Silang nagtuturo po ng ebanghelyo ay dapat ma-providean din because of ebanghelyo. Yan po ang tinuturo po ng Bible. Sino nga naman ang lalaban sa gera nang walang uniform, walang barel? Sino nga naman ang mag-aani nang wala pong mga tools? Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 6, Galatians chapter 6 verse 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Siyang natuturuan, yung idea po ng communication po dyan ay hindi pakikipag-usap. Ang idea po ng communication po dyan ay matutong magbigay o umalala. Siyang naturuan sa salita ay sana marunong mag-provide pa sa nagturo sa kanya. Yan po ang sinasabi po ng Bible. If we really appreciate our pastor, isa sa pwede po nating gawin ay maging contributor po tayo sa buhay po niya. As we give you and teach you and feed you with spiritual things,
may we also reap your material things. Hindi ko sinasabi dito na lahat ng meron kayo ibigay nyo sa amin. Hindi po ganon. Again, ang pag-asa namin ay sa Panginoon. At dito po sa ating pong church, hindi po tayo nagpa-practice ng pressure giving. Ang pinapractice po natin, pleasure giving. Pero hindi natin i-withhold ang pagtuturo po ng ganito pong mga katuruan na nanggagaling po sa Biblia sapagkat ito po ay susi din po sa pagpapala. Ang sabi nga po, isang baso lang ng malamig na tubig ang ibigay mo. Diba? Hindi kakalimutan yan ng Panginoon. Eh how much more kung Coke ang ibibigay mo? O Royal. Mas maganda doon kung yung pambili ng Coke ang ibibigay mo. Ano sa tingin po natin, di ba? So, malinaw po na ito po ay tinuturo po ng Bible at kapag natutunan po ito ng mga members, napakaganda po at napakasarap po sa feelings po ng isang pastor na meron siyang mga contributors sa kanya pong pagmeministeryo. Mga kapatid, ang ina-apply natin dito, cheerful giving. Ang lakad po ng pagbibigay natin sa tithes and offerings, sa mission, sa pastor support, lakad po ang tinuturo po natin dyan, hindi para ma-pressure po kayo, kundi mag-enjoy po kayo sa pagbibigay. Sapagkat sa pagbibigay, laging meron pong pagpapala ang Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo, siya ang unang nagbigay po sa atin. Kaya hindi po tama na ang Kristiyano na binigyan ng Panginoon ay madamot. Ang Kristiyanong binigyan ng Panginoon ay dapat lalong matutong magbigay. So if you want to be an encouragement to your pastor, be appreciative. And last po, nandiyan pa po ba kayo? If you want to encourage your pastor, be authentic. Maging totoo po tayo. Yung totoong submission, yung meron po tayong sincerity, yung genuine po tayo na kapag sinabi pong pogi mo, pastor, pogi talaga si pastor sa paningin mo. Kaya kapag sinasabihan nyo si Bishop na pogi, dapat talaga yung totoo at sincero. Eh ako naman po, talagang kitang-kita naman na napakagwapo talaga ng ating pong mahal na Bishop. No? Kaya makita nyo, pag may bagong suot ang ating pong mahal na Bishop, parang gusto mo rin gayahin kasi nakakagwapo talaga eh. Pero pag ako na yung nagsuot, parang hindi na bagay sa akin. No? Kapag may sinabi ka kay pastor, sana totoo sa puso mo. Kapag in-encourage mo si pastor, sana talagang ini-encourage mo siya. Yun talaga ang intention to encourage your pastor. Mahirap naman na nagsasabi ka ng mga bagay na kikiliti sa tenga ni pastor, pero ang totoo niyan, hindi naman talaga totoo yun eh. Pastor, ang pogi mo. Diba? Ang pogi mo, tas ano, ang bango mo, amoy ano ka, yung bulaklak ng patay, ganon. Sana yung totoo tayo sa ating pong pastor, no? Alam niyo po, ang isa sa mga nakakabigat po sa mga pastol, isa sa mga problema po ng mga pastol sa church ay yung mga men pleasers. Alam niyo po, yung talagang to please only men. At meron po sa mga churches na men pleaser lamang po sa pastol. Ano pong pinapakita po ng mga men pleasers po? Ano pong mga character po ng mga men pleasers? Hindi sila sincere sa kanila pong sinasabi. Nakangiti sa harap ni pastor. Pero pag wala na si pastor, hindi na ginagawa yung dapat niyang gawin. Yung ano ba, kapag nandito si pastor, napaka-active. Pero pag wala si pastor, wala na rin ginagawa sa ministeryo. Men-pleasing lang po yun. Eye service lamang po yan. Hindi yan nagpapakita ng pagiging authentic sa harapan ni pastor kung ikaw ay kikilos lamang pag nandyan lang po si pastor. Kaya kahit po nandyan si pastor o wala si pastor, kaya nga sabi ni Apostle Paul na nag-o-obey in my presence and much more in my absence. Kasi yung mga taong kapag absent na si pastor o wala si pastor, hindi naman absent siguro, no? Pag wala si pastor o wala yung presence si pastor, hindi na kumikilos, hindi na nagiging yung anong expected sa kanya, men pleaser po yan. Yung bang pag wala si pastor, nag-iibang tao. Pag si pastor ang kausap, nakangiti. Pero pag mga members lang ang kausap, nakasimangot. Anong tawag doon? Si pastor lang nagpapangiti sa'yo? Ano si pastor? Joker? Nakakatawa bang mukha ni pastor para siya lang nagpapangiti sa'yo? Ay, pastor, ako wag ka mag-alala. Kasi hindi lang si pastor yung papangiti sa akin, pati si sister. Eh kung batukan kita dyan. Sana mga kapatid, nandun yung sincerity natin.
para ma-encourage talaga natin si pastor, maging authentic ka naman na palataya. Isa pa po, sa mga character po ng mga men pleaser, yung bang kapag kino-correct ka, na-o-offend ka. Kapag may correction, kung authentic, kung totoo ka, kung genuine ka at sincere ka sa iyong pastor, kapag kinorek ka niyan, magpapasalamat ka. Kapag kinorek ka niyan, hindi ka magagalit dyan. Bakit po? Kasi totoo yung relasyon. Kasi totoo ang puso mo at naiintindihan mo, kaya may correction para maayos yung nakita ni pastor na mali doon sa iyong lakad. Ngayon, kung ikaw ay ma-offend, men pleaser ka lang. Bakit? Pag maayos lang, doon lang tayo, mag-uusap. Pero pag hindi na maayos, hindi mo nakakausapin si pastor. Ano yun? Kapag blessing, di ba? Thank you, pastor. Pero kapag correction na, I hate you, pastor. Tandaan niyo po, ang paglilingkod po ng pastor sa Panginoon, ang pag-feed niya sa flock ng Panginoon, ay hindi lang po yung ituruan kayo ng mga magagandang bagay, kundi itama rin sa atin yung mga maling bagay. Kaya mga kapatid, wag po tayo maging men pleasers. Pangalawa po, wag din tayo maging murmurers. Ito yung mga tao na mapanira, hindi sumusuporta, maraming reklamo, hindi sumusunod. Mag-ingat po tayo dito na kapag si pastor nakaharap, nakangiti, pero kapag nakatalikod na si pastor, sinisiraan. Hindi po authentic po yun. Nasaan po yung authenticity natin? Na kapag si pastor, di ba, kakalap mo, maayos, pag nakatalikod na, kung ano-ano na ang sinasabi. Sa Bible po, alam po natin nangyari po kay Miriam. Hindi po si Mami Miriam, ha? Si Mami Miriam, encourager po natin yan. Pero si Miriam po sa Bible, di ba, anong ginawa niya? Nag-murmur siya against Moses, na leader at kapatid niya. Anong ginawa sa kanya? Siya po ay nagkaroon ng ketong. Nagkaroon po ng leprosy. Ingat po tayo mga kapatid, na kapag tayo po ay, kapag si pastor po nakatalikod, kamusta po ang sinasabi mo patungkol po kay pastor? Ang sabi po ng Bible, touch not mine anointed. Tandaan niyo po, kung ang pastor po ay bigay ng Diyos, hindi ba ipagtatanggol ng Panginoon yan? Kung may mali talaga si pastor, may way para sabihin mo kay pastor, pwede niyong pag-usapan in private. Pwede niyo siyang bigyan ng, di ba, mag-meeting kayo kung talagang may problema kayo kay pastor. Pwede niyong pag-usapan po yung mga bagay po na yan. Pero ang malupit po doon at mahirap po, yung kung may nakikita ka may problema kay pastor, tapos sinisira mo pa siya sa mga kasama po natin dito po sa church. Mga kapatid, mag-ingat po tayo pag magsasabi po tayo ng mga bagay patungkol po kay pastor. Bakit po? Bigay yan ng Diyos. Huwag po tayo maging murmurers at huwag din po tayo maging minimalists. Ano pong ibig sabihin? Yung kaunti lang ang pag-alala kay pastor. Paano mo masasabing totoo ka kung hindi mo naman naaalala si pastor? Kaya praise God, meron po mga members na laging nangangamusta kay pastor. Meron po mga members na nagsasabi, kamusta po kayo? Kasi most of the time, si pastor na nangangamusta. Pero kamusta naman yung mga members na, di ba, parang walang pag-alala kay pastor. Tao lang din po kami. Kailangan din po namin yung mga taong nangangamusta din po sa amin. Praise God po, meron tayong mga precious rubies na every morning, nagchat-chat po yung mga yan. Na, Pastor, I prayed for you. May mga workers tayo na nagsasabi every morning, I prayed for you, Pastor. Kamusta ka? Meron pa ang nagsabi, kumain ka na ba, pastor? Delivery kita. Yun yung pinakamasarap po dun eh. Huwag naman po kayo mag-unahan mamaya po, ha? Schedule po natin, schedule, ha? Napakasarap po na totoo ang relasyon. Dahil ang pastor, hindi pwedeng hindi totoo. Dahil kapag hindi totoo ang pastor, accountability niya yun sa Panginoon, tatanggalin niya ng Panginoon. Kaya sana, ang mga members po, maging totoo din po kay pastor. Yung bang merong pag-alala at pagmamahal po. Lalo na sa welfare po, sa nararamdaman ng ating pong pastor. If you want to be an encouragement to your pastor, be attentive. Ano po yung pangalawa? Be active. Pangatlo, be appreciative and be authentic. Sa ating pong pagkatapos po, again, ang sabi po ng ating pong text,
remember them, which have the rule over you. Okay? Who have spoken unto you the word of God, whose faith follow. We're not talking about just preaching. We also apply our preaching. Kaya nga, our faith also follow, considering the end of their conversation. Nawa po i-apply po natin ito. Always remember your pastor by becoming active in the ministry, by becoming attentive, by becoming appreciative, by becoming authentic. Sana po, wag po natin kalimutan si pastor. Don't forget your pastor. Be his follower. Marami po ang sumunod po sa Panginoong Hesus, pero iniwan din po siya. Ano po nagpapakita po nun? Hindi mga totoong tagasunod. Don't forget your pastor. Be his follower as he follows the Lord Jesus Christ. Don't forsake your pastor. Be his fellow laborer. Sana kasama po natin, kasama po kayo ng pastor na naglilingkod. Dahil napakasarap po na tanawin pag ang kasama ni pastor ay yung mga members na tinuturuan po niya. Don't fight your pastor. Be his friend. Huwag po nating awayin si pastor. Huwag po tayo makipag-away kay pastor. Maging kaibigan po tayo ng ating pong pastor. And last po, don't fail your pastor. Be his fulfillment. Ang ibig sabihin, maging satisfaction tayo ng ating pong pastor. Huwag yung i-fail yung ating pong pastor na ibinigay po sa ating pong church. Nawa po, tayo po yung maging satisfaction sa kanyang ministry. Nawa po, tayo po yung maging crown of rejoicing ng ating pong pastor. Maging fulfillment po tayo ng ating pong pastor sa kanyang ministry. Tayo po tayo, let's all stand. And let's open the altar. Pero bago po yan, yung mga visitors po natin, hingan po ating pong mga counselors. Sama lang po yung ating pong mga first-time visitors sa ating pong counselor para magabayan po kayo patungkol po sa tama pong pagkaintindi, patungkol po sa kaligtasan na ino-offer po ng ating pong Panginoon. At sa ating pong lahat po dito, let's open now the altar. Di ko na po papatagalin po ang altar call. If you want to pray for your pastor, if you want to appreciate, if you truly appreciate your pastor, if you truly want to encourage and help your pastor in his ministry, napakabigat ng ministeryo ng isang pastor, napakabigat ng dalahin po ng pastor, ng task, ng responsibility, ng accountability na nasa kanya po. Why don't you pray for him today? Come on. Go here in the altar and pray for your pastor. Siyang nagsuko ng buhay para po mapaglingkuran po ang bawat isa po sa atin ayon po sa kalooban ng Panginoon. It is but right to encourage him. It is but right to show affection to him. It is but right to be one of his sources of strength. Come on, pray for your pastor. Pray for his family. Pray for his ministry. Pray for his health. Pray for his support. Nawa, isa rin po tayo sa maging main supporter po ng ating pong pastor. Dear Father in heaven, thank you po Panginoon sa akin po natapos po na pag-aaral ng iyong salita. I did my best, O God. Alam ko ang Holy Spirit, Panginoon, ang siyang mag-work po sa puso ng bawat isa po sa amin. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng amin po na pag-aaral ngayong umaga po na ito ay maging kapakinabangan, Panginoon, sa amin pong lakad bilang isang Kristiyano na sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, at meron kaming pastor. At salamat, Panginoon, sa klase ng pastor na ibinigay niyo po sa church po na ito. Ibang klase, Panginoon. Sometimes, Panginoon, iniisip ko po, Panginoon, parang hindi ko deserve na meron po kaming senior pastor, amin pong Bishop Freddy De Vega. Salamat, Panginoon, at siya ang amin pong naging pastor. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng lakas sa Kanya upang magabayan po kami, Panginoon. And as we continually submit to His leadership, O God, nawa makita po sa amin yung humility, yung obedience, Panginoon.
And yung support, Panginoon, nawa po, wag po kami, Panginoon, ang maging cause para po ma-heartbroken siya o sumakit po ang ulo niya. Bagkus, Panginoon, kami po ang maging cause para lalo siyang maging masaya, lalo siyang magtumapang, Panginoon, lalo siyang maging malakas ang loob, Panginoon, at lalo pong mapaunlad din po, Panginoon, ang kanyang buhay. Nawa, Panginoon, kami po ang gamitin yung instrumento, Panginoon, to be an encouragement to our pastor by being attentive to him, sa mga word, Panginoon, na galing din po sa inyong salita, by being active, Panginoon, in the ministry, para makita po, Panginoon, na talagang nagbubunga ang kanyang pagmiministeryo sa amin, by being appreciative, Panginoon, na kami po yung unang, Panginoon, na nag-cheer po sa kanya sa gawain, Panginoon, na kami po yung unang supporter po niya, financially, Panginoon, emotionally also, Panginoon, and by being authentic to our pastor, sana, Panginoon, totoo sa aming puso, yung pagmamahal, Panginoon, sa aming pong pastor. Lord, thank you, Lord, for giving us a pastor. Alam ko po, Panginoon, kung saan nanggaling po ang church po na ito. Nung nawala po ang pastor, nagkagulo po ang church po na ito, but praise God, dinala niyo po si Bishop Freddy De Vega. At unti-unti, Panginoon, umayos po ang church, lumago po ang mga members, hindi lang po spiritually, even financially, Panginoon. Pinagpala niyo po ng sobra ang ministeryo na ito. Pinagpala niyo po ng sobra ang church po na ito. Dahil, Panginoon, natuturin po kami magbigay ng importansya sa una niyo pong niregalo, ang aming pong pastor. Salamat po, Panginoon. Nawa patuloy po, Panginoon, na hanggang ang Panginoong Jesus ay bumalik, makita po sa amin ang unity, makita po sa amin, Panginoon, ang appreciation. Unang-una sa iyo, Panginoon, na nagbigay ng pastor, and the object of our thanksgiving, our pastor. Hindi namin siya sasambahin, Panginoon, kundi aalagaan namin siya alinsunod, Panginoon, na sa kagustuhan niyo po, Panginoon. Dahil ito po ang kalooban niyo po sa bawat simbahan, ang matuto po na umalalay, rumespeto, magmahal sa mga pastol na itinaguyod niyo po. Salamat po ulit, Panginoon. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, sa ating pong pagbabalik sa ating pong mga upuan, sige po, maaari po muna kayong umupo. So mamaya po, meron pong CYA, huwag niyo pong kalimutan, 12:45. And then, mga kapatid, don't forget, no, na this coming Sunday is our Pastor's Sunday. So, please make sure na tayo po ay makapunta, maka-attend, at talagang mapakita natin, no, ma-apply na agad natin yung preaching. Na-bless po ba tayo sa preaching? Natuto po ba tayo? Amen. So talaga sana po, walang saysay po yung pagtuturo kung wala pong mag-a-apply. So sana po i-apply po natin yung preaching po na ating po napakinggan, especially this coming Sunday, kung saan kasama po natin ating pong mahal na bishop. Okay po. So ikakat na po muna natin yung online dahil meron lang po tayo mga ilang pag-uusapan po, mga kapatid. No? So, opo, ikat na po natin. Salamat po.